Hi guys, may buntag sa tanan. Grabe, sobrang kapal na naman talaga ng snow dito sa amin. Hindi na tumatunaw-tunaw. Maaga nga kami alis ng bahay kasi si Anika, pinakancel namin yung kanyang morning taxi or yung kanyang school ride kasi ihatid na lang namin siya sa school since meron naman kaming pupuntahan ni Nico sa city ngayong araw na to. Dito sa amin, bago kami umalis ng bahay and mapaandar yung sasakyan, kailangan talaga maglinis ng sasakyan kasi hindi pwedeng tumakbo na merong yellow guys. Kasi hindi natin makikita yung daan kapag na-covered yung ating sasakyan ng mga yellow, ang kapal pa naman. Kahit saan ka nga tumingin ngayon dito sa amin, puting-puti talaga. As in, lahat, pati yung mga puno, nagsisiputian din dahil sa mga snow. Tapos yung field din na color green during summer, ngayon puting-putik talaga siya. Grabe talaga yung yellow. Marami tayong panghalo-halo dyan. Napakadulas din talaga ng daan kapag nagda-drive, kaya dahan-dahan lang kami and sinusunod talaga namin yung speed limit kasi delikado kapag nadulas tayo dyan. Ako, pag sumemplang tayo, mahirap na. Wala pa yung panot brush guys. Did you brush your teeth, Daddy? Wala nang tayo mag-brush ng teeth. Pero sa Anika, pag-brush naman siya ng teeth kasi papasok siya ng school. Anika, say hi! Ito na yung school ni Anika, guys. Hatid namin siya dyan. Sobrang daming snow dito sa school nila. Tingnan nyo, punong-puno ng snow yan. Mountain of snow. Aga kami kasi magpapa-katsastos kami nitong sasakyan ko. Actually, dyan. Ipapacheck itong car. Ipakatsastos nga itong car, guys. Or ipapacheck up siya. Ginagawa yan dito sa Finland yearly. Kasi hindi pwede tumakbo ang sasakyan kung merong problema. So if there is something wrong, we need to fix it. And kung hindi papasa yung car sa check-up, so hindi pwede tumakbo ang sasakyan. But I hope there is no problem kasi okay naman yung car ko. But if there's a problem, problema talaga yun. Yo. Sabi ni Nico, if meron daw problema, magagalit daw siya. But yeah, we are waiting for that. It's 9:50 in the morning. Kaya nagmamadali kami. Kaya hatid din namin si Anika sa school kasi on the way naman to. So, every time na meron kaming activity or meron kaming sadya dito sa city, tapos morning, inahatid din talaga namin si Anika sa school. That's good news! We passed! Are you happy? So, nakapasa yung sasakyan ko, guys. Oh, that's fresh like that. Yeah. You get leather for Vero, Kela, or that's just this. Yeah, that is like one of the stresses here. So now, guys, yung car ko is pumasa siya. So I can run this car for 1 year without problem, without fixing anything. So walang problema ang sasakyan. So we got all the papers done. So ito na yung papel na pumasa talaga yung car sa katsastos. And walang problema. Are you happy? No, so I'm not helpful to stressing. What is helpful to stressing? Like it's like stone take off for your chest. Yeah, it's like one of the stress here in Finland when your car does not pass katsastus because you need to repair the car. It will cost you money, and then another katsastus or check up, it will cost you money. And it's stressful when you don't have a car, especially here in the countryside. Joo, se on, ei ole vaihtoehto. Yeah, there's no other option for us, guys. That's why yung car talaga isa sa mga pinaka-basic and important needs talaga namin siya dito. Kasi we cannot travel easily kung walang sasakyan. Tingnan nyo yung snow dito, guys, sa side ng road. Ganito yan lagi sa Finland, guys, kapag winter. Yung side ng road, itatambak nila yung snow dyan sa gilid. Pero, some other places, kinukuha nila yung snow
Kasi para magkaroon ng space, like doon sa amin sa hospital, yung snow na nasa gilid ng mga parking, kinukuha nila yun, hinahakot nila yun. Tapos kinakarga sa truck, tapos meron silang dump site dito kung saan nila tinatapon yung snow. Pero at least dito sa Finland, kung bumaha man ng snow, may solusyon na pwedeng matanggal yung snow. Pero sa atin sa Pinas, kapag bumaha ng tubig, damage pa lahat ng gamit, yung tubig is hindi mo naman yun maalis basta-basta, tapos yung mud pa na maiwan, di ba? Sobrang mahirap. Pero mahirap din naman talaga din dito sa Finland kasi nga kalaban din talaga dito yung lamig. And kailangan talaga na meron kang magandang heating system sa loob ng bahay. After naming nagpa-check up ng aming sasakyan guys, dumiretso kami ng Lahati and pumunta kami na Villa Rauhala. Isa siyang old building guys, or old summer house before. Tapos nirenovate siya ng bagong may-ari. Napakaganda ng bahay na to guys. Luma siya, pero napakaganda sa loob. Ang daming mga antique na mga kagamitan, and nakaka-inspire din naman kasi talaga na mag-keep ng ganitong klaseng bahay. Pero alam niyo ba, sobrang laki ng ginastos nila dito para ma-maintain ito ng ganito kaganda. Tapos yung mga gamit sa loob ng bahay guys, sobrang gaganda din, and lahat is gumagana pa. Yung sa second floor nila, ni-renovate nila and ginawa nila ng mga bedrooms na pwede siyang tulugan or pwede siyang rentahan. Actually, nagpunta kami dito kasi meron kaming chinek ni Nico. Tapos, meron ding trabaho na gagawin dito si Nico pagdating sa summer kasi may mga kahoy nandoon sa kanilang yard na kailangan putulin. Sobrang ganda talaga ng loob ng bahay guys, kahit luma na talaga yung bahay na yan. Over 100 years old na yata yan. Hindi ko na matandaan. Basta luma na siya, pero napakaganda ng loob. Yung mga gamit nila guys, sobrang napakaganda. Napakasimple pero napakaganda talaga ng pagkakadesign. Ang galing din talaga ng may-ari ng bahay. Tapos meron sila dyan mga gamit na sobrang luluma na talaga. Meron pang 1800s na mga kagamitan. Kahit saan ako tumingin, napakaganda talaga ng mga decorations nila guys. Sobra, na-amaze ako kasi yung bahay namin ngayon luma din. Pero hindi ko alam paano siya i-design talaga. Nakaka-inspire yung may-ari kasi sobrang gaganda talaga ng mga gamit and na-maintain talaga nila. Tapos kung meron man silang mga gamit na binibili, yung mga gamit na luma din talaga or yung mga antique na mag-fit talaga siya doon sa theme ng bahay. Napakaganda. Sa second floor nila, meron silang 2 suite na pwedeng rentahan kapag meron kayong mga parties or meron gusto niyo lang magstay over like holiday o ganyan. Bawat suite is meron silang sariling kitchen. Ei, tarvi. Ei mitään muuta ongelmia, muutatko vaan? 2 tuntia, ihmiset tarvitsisi 8 tuntia, se on hirveä säätäminen, me siirretään pöytä itse siinä samalla. Sitten se on niinku vuorokauden. Kaikki tällaiset, miten sitä laittaa. Sitten se homma toimii niin meillä, että esimerkiksi niinku mutta ei mitään sellaista, että se on. Joka viikko eikä kuukausi. Sitten se on äiti loppeen. Sitten se rupee näitä niin oikeesti veistelellä laittaa. Vaan isommat kuormat sitten traktoriin. Joo. Tästä vaan Hämeenkoskelta tulee matkaamaan tuohon Hollolaan ja tuohon Joo. No kyllä mä varmasti ne käytti täällä Facebookissa. semmonen 2,3 Kustannusklampeja eikä vaikka paljon varmaa. Luonnollista. Ja sit täällä on sit
after doon sa Rauhala Villa, nagpunta kami dito sa Castari kasi kailangan maglinis ni Nico ng snow. Sobrang daming snow na naman ulit. Kagabi, buong araw at buong gabi talagang na nag-snow. So, kailangan maglinis ng snow dito. Isa yan sa mga challenges dito guys and kailangan gawin kapag winter. So, kailangan niya gamitin yung tractor kasi kailangan niya rin linisin yung road papunta doon sa Lavu, doon sa forest nila para makapasok yung car. Kasi as of the moment, yun na yung workplace ni Nico ngayon. Tapos na siya doon sa isang malaking forest na ginagawa niya. So ngayon, ayan na siya. Paparating na yung aking tagapaglinis ng niebe. Alis na si Nico, dala niya na yung tractor kasi maglilinis siya ng snow doon sa bahay namin, pati doon sa home place. Pero before ako umalis dito, gusto ko lang i-check itong mga horses dito guys. Kasi ang lalaki na nila. Sobrang naliliit man nila 2 years ago. Pero ngayon kabayo na talaga sila, hindi na sila maliliit na horses. Tingnan nyo guys, ang lalaki na nila. Ang bilis nilang lumaki, 2 years old. Itong mga kabayo na to guys, is dito to pinanganak sa Castari. Diba? Ang gaganda nila. Moy! Ang gaganda nila tingnan guys, no? Ang lalaki na nila. Last year, hindi pa naman sila ganyan katangkad. Pero ngayon, kabayo na talaga sila guys. Ang lalaki na nila. Pero this year, walang kabayo na ipapanganak dito ngayon. This year, wala. Kasi hindi sila nagpabuntis ng kabayo. Siguro sa susunod na taon. Yan si Nico guys. So, nasa likod niya lang ako. Kasi yung tractor mabagal lang din talaga ang takbo niya. So, pauwi na kami ng bahay para mag-lunch. Tapos, maglilinis yan ng snow. Hindi naman ako nagmamadali. Kaya dito lang ako sa likod ni Nico nagdadrive. Naka 40 lang yung ako guys. Kasi 50 lang yung max ng tractor. Pero dito sa road na to, ang speed talaga is 80. Pero hindi naman ako nagmamadali, kaya okay lang. Pwede naman nila akong i-overtake kapag nabagalan sila sa akin. Bahala sila. Sobrang ganda pala ng weather today. It's very sunny. But it's not warm. It's cold of course. Kasi it's -12 ngayon dito sa amin.
suit na si Nico guys kasi he's going for a deer hunting. You should don't come home without deer. No, just enjoy hunting. Yeah. Yeah, we have lots of food. Habang hinihintay ko si Nico na makauwi ng bahay galing sa pag-hunting, nagluto ako ng aming makakain para sa lunch, para bukas. Kasi meron akong pasok kinabukasan tapos medyo maaga din yung alis ko. Kaya bago pa dumating si Nico, kailangan ko na tong matapos. So, ang gagawin ko lang naman is yung karyalan paiste. Yung karne na nabili ko doon sa Havi Kiruaka na pork and beef, yun yung gagamitin ko sa paggawa nito. Yung karyalan paiste, guys, is para siyang sinabawan sa atin. Yun nga lang is hindi siya pinakukuluan doon sa ibabaw ng stove, kundi nilalagay nila sa oven. So, ang pagluto nito guys is napakasimple lang. Merong iba't ibang paraan ng pagluto ng karyalan paiste. Yung sa akin is niluluto ko muna or pinapan fry ko muna yung karne sa butter. Pagkatapos kong mapan fry yung karne sa butter is nilalagay ko siya sa isang lalagyan na heat proof. Tapos lalagyan siya ng sibuyas, laurel, paminta, asin, tsaka tubig. Pwede din naman siyang lagyan din ng beef cubes or ng pork cubes kung meron. Pero yung ginawa ko today, wala akong nilagay ng mga beef cubes kasi wala kaming available sa bahay. Actually, salt and pepper enough na talaga. Tsaka pag naglagay ka ng maraming sibuyas, nakakadagdag din talaga yun sa flavor. Kaya madalas maraming sibuyas din talaga yung ginagamit ko kapag nagluluto ako ng karyalan paiste. Pagkatapos nito guys, ilalagay ito sa oven and lulutuin siya for about 2 hours. Ito yung galing din sa 10 euro na shopping. So, ito yung gagamitin ko. Gagawa lang ako ng stir fry. Kalabasa ito guys, galing din ito sa 8 euros. Last year pa ito pero nilagay ko sa freezer namin. So frozen na ito. Sa 8 euro pa ito dati, di ba ngayon 10 euro na siya. So last year pa ito. Last year ba ito? Parang recently lang.